Good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin. So ngayon, hindi consumers or hindi gaming laptop ang i-vlog natin. So may mga customers din tayo naghahanap ng mga high-end na non-gaming laptops o yung mga tinatawag natin mga premium laptops. So what we have here is the Asus ZenBook. The word ZenBook, ibig sabihin ito yung mga high-end laptop. Baka isipin nyo, syempre pag high-end, medyo mataas ang presyo niyan. Unahan ko na kayo. Normally, ang mga high-end laptop, yung mga ThinkPad Carbon, yung mga HP Envy o yung mga Acer Swift, mga nasa price point yan na nag-almost mga 100,000. But this Asus ZenBook na ito, ang isa sa mga pinakamurang premium laptop. And dito sa Laptop Factory, currently, nakasale sila na sa price point to ng around mga 50,000 lamang. Bukod sa pagiging premium laptop nito, ang pag-uusapan din natin dito sa laptop na ito is yung kanyang processor. So this is not an Intel, this is not an AMD, this is, tingnan nyo, it's a Snapdragon. So this is a new processor. So probably narinig nyo na rin yung processor na Snapdragon but you're not sure kung ano yung Snapdragon. Well, titignan natin kung ano mga pros and cons ng Snapdragon or Qualcomm versus sa mga Intel and AMD. Let's do a full review of this Asus ZenBook. Bakit ito ang vlog natin ngayon? Sa dami-dami ng laptops, ang daming pwedeng i-vlog. Bakit ito na naka-Snapdragon? First of all, let's talk about the unit itself, no? This ZenBook. Sinabi ko yung mga price point na to is mga nasa only half the price compared sa mga ibang premium laptops. Kasi meron tayong mga consumer laptops, ito yung mga budget-friendly laptops, yung mga affordable. Tapos meron tayong mga budget gaming laptops, which is yung mga Nitro, yung mga Victus, TUF, and then yung mga LOQ. Now, we go to the high-end gaming laptop, which are the ROG, the Predator, the Omen, and the Legion. Pero may mga customers kasi na hindi naman nila kailangan ng gaming laptop, but they want their laptop na medyo wow, yung sobrang ganda, which are the high-end premium laptops. Sa Acer, we have the Swift. Sa Lenovo, we have the Yoga. And then sa HP, we have the Envy. And then for the Asus, we have the ZenBook. Pero uulitin ko, ang presyo nito is only half the price of the high-end premium laptops ng mga ibang brands. Ang isa sa mga nagpapabenta ng laptop na ito, it's its weight. Ang sobrang gaan ng laptop na ito. Pansinin nyo, kanina ko pa bit-bit tong laptop na to. Pag gaming laptop, di ba normally, iniiwan ko lang sa table. But this one, di ko nga napapansin na bit-bit ko pala. The weight of this laptop is only 0.8 kilograms. Hindi pa o siya umabot ng 1 kilogram. And tingnan nyo naman, oh, manipis yung laptop or saktuhan lang, pero hindi siya ganun kakapalan katulad ng mga gaming laptops. Pero ang mapapansin mo talaga dito, sobrang gaan niya. And let's talk about the dimension, no? For the width, that is 12.1 inch. For the depth, 8.5 inch. While for the height, that is only half an inch. Now, let's talk about the ports of this Asus ZenBook. So, we got here dalawang Type-C, HDMI, and audio combo jack. On the other side, we have here a USB Type-A. Parang saktuhan lang yung ports niya, hindi ganun karamihan. Well, what do you expect? It is a thin and light laptop. At isa sa mga reason kaya mabenta tong laptop na ito, it's because of its color. Ang color nito is beige. Pero, ang sinabi dito sa box, no? Sabi dyan, Zabriskie beige. Parang Russia lang, no? Zabriskie beige. Pero alam mo yung mga kulay ng mga mocha, mga coffee. Actually, mas bagay siya sa professionals. Appearance muna tayo. This is a 14-inch laptop and meron siyang backlit keyboard. At tingnan nyo sa kanyang tracking pad. Dito sa tracking pad, you can actually adjust the volume, the brightness, and if you're playing a video, you can forward or backward just using your touch gesture. And may kita nyo dito, meron siyang Asus logo. Iba ang Asus logo nila compared sa mga standard Asus, no? Of course, since this is a high-end laptop or a premium laptop, tignan man natin yung kanyang box mismo. Kasi even yung box niya, napaka-presentable. Unang-una, tingnan nyo yung handle, oh. Karton. Mga plastic yung mga ganyan, eh. Alam mo yun, si Asus nagiging trying to be eco-friendly. But this is just the outer box, no? Ito talaga yung kanyang inner box, which is this one. So, itong laptop na to, kasya dito sa box na ito. Ito yung inner box niya. Para tingnan naman natin.
A few moments later. Okay, so we got here yung kanyang paper and then yung cloth. So meron ata ditong printed materials, pero check na rin natin. So we got here Asus Premium Care. Yung Asus Premium Care, they told us na normally ang mga laptop kasi is mga 2 years warranty. If you want to extend your warranty, pwede yan. You can opt in to have an Asus Premium Care or yung parang mas maganda yung quality ng warranty. Kasi parang standard warranty kasi ng mga laptops is syempre, hindi kasama dyan yung mga accidental damages or yung mga ganyan. But if you opt in to their Asus Premium Care, I think magkakaroon ng insurance yung laptop. Yung kahit ikaw mismo by accidentally may nagawa ka sa laptop mo, nasira talaga, naputol sa dalawa. If you're under Asus Premium Care, covered yan. But if you want to know more details about the Asus Premium Care, we'll send there the link. Kasi meron din naman silang customer service that they could tell you what are the coverage. So aside that, so this is the charger of this Asus. Tapos tingnan mo yung charger niya Type-C. So, ibig sabihin, ito, pwede mo gamitin sa cellphone mo. Go ahead, you could use it. And, vice versa. In case na iwanan mo tong charger na ito, pwede mong gamitin yung charger ng cellphone mo sa laptop mo. But of course, syempre, mas mababa yung power na bigay, but it will still do the job na i-charge. Hindi ka lang katulad na to na fast charging sa laptop mo. Huwag ka na magdala ng dalawang charger, isang charger na lang. Diba? Convenient. And, ito nga pala, natatanggal, so pwede siya maging Type-C to Type-C. Pati mahaba na rin siya, no? I think mga 2 meters dun to. So, let's talk about the specifications of this Asus ZenBook. Before tayo pumunta sa processor, pag-usapan na muna natin yung kanyang mga storage, yung mga ganyan. The memory on this laptop is 16 gig. It's actually decent ng memory for a Qualcomm or a Snapdragon. The storage is 512 SSD and this comes with a Microsoft Office lifetime. Meron din siyang 1 year na Microsoft Office 365. Pwede ka mag-save ng files mo sa cloud tapos gagamitin mo sa mga ibang devices mo as long as naka-log in yung account mong Microsoft Office 365 sa any devices. Pwede ka mag-PowerPoint from one place to another or Word or Excel. It is a Copilot or an AI enable. Ibig sabihin, pwede ka gumawa ng thesis mo through the use of AI. Pero wag nyo gagawin yan. In short, dalawa yung Microsoft Office neto. Okay, so this is not an OLED. I'm very sorry. Mostly kasi ng mga ZenBook o yung mga high-end premium laptops ni Asus, mga naka-OLED display. Pero yung IPS nito, na tinatawag na like yung VIPS, very IPS, kahit sang angulo nyo tignan, ganun pa rin yung kanyang color quality. So, this is 1920 by 1200. So, the aspect ratio is 16 by 10. Dati kasi, di ba, mga aspect ratio natin is 16 by 9, yung Full HD 1920 by 1080. So, nakukulangan lang ako sa resolution niya for a ZenBook. Kasi normally, ang mga ZenBook kasi is mas mataas pa dapat sa Full HD or mas mataas pa sa WUXGA. So, parang ito yung tipong budget type na ZenBook. ZenBook is still a ZenBook and it's still a wow. Now, let's talk about the processor. As you can see there, no, kanyang processor is Snapdragon X. That is 126100. Actually, hindi ko rin alam yon. There's also a Qualcomm na nakasulat. So, the Snapdragon is the processor while the brand is the Qualcomm. So, parang yung brand, Intel. Ano processor? i3, i5, i7. So, you might ask me, yung Snapdragon na yan, ano equivalent niyan? i3 ba yan? i5 ba? Ryzen 3 or Ryzen 5? The answer is you cannot really compare the processor of this dun sa mga processor ng mga Intel or AMD. So probably yung next question nyo is, gaano kabilis yan? Kung gusto nyo i-compare to, ang sinabi ni Qualcomm nung pumunta siya sa amin dito sa Laptop Factory, they actually visit us. And then tinuro niya sa amin kung ano ibig sabihin ng mga Qualcomm. Ang kina-counterpart niya talaga is yung mga Apple laptops. Diba si Apple merong M1, M2, M3, and M4. Etong Snapdragon is para daw equivalent na mga M2 and M3. Ano yung mga M2 and M3 ng Apple? Well, those processors are already embedded on the laptop. Napapansin nyo yung processor ng Apple is sobrang bilis and yet hindi mabilis ma-drain yung battery. Well, ito ang ginagawa ni Snapdragon ngayon. Si Snapdragon hindi ganun kabagalan. Well, hindi naman siya katulad ng mga i7 o mga i9. Probably you could compare it to an i5 or Ryzen 5. Pero, ang maganda dito, yung battery life niya. And guys, alam nyo ba na ito, ganitong laptop ang gamit ng misis ko? Inakita nyo dyan sa mga videos na yan ang misis ko. Ngayon, ang gamit niyang laptop, this Asus ZenBook. Minsan, pumupunta siya sa isang lugar na hindi niya dinadala yung charger niya. And guess what? Ang sabi niya, tumatagal daw yung battery life nito up to 2 days. Gaming laptop 2 hours. This one, 2 days daw. So, ibig sabihin, pupunta siya sa Kalamba, dala niya to, full charge. Pag uwi niya, medyo malolobat na pero hindi pa na-drain. And sabi nga nila sa commercial nitong ZenBook na to, is it could last up to 36 hours. Of course, it depends pa rin sa usage. Now, this is really not ideal
ideal for gaming. Hindi siya yung gaming laptop. Ito, ideal to sa mga estudyante, yung mga on the go, kahit yung mga professional, sa mga business. Bagay na bagay sa inyo to. And ang lakas maka-aesthetic ng kulay nito. Talking about games though, I actually installed a game here, which is Moving Out. So, hindi talaga to gaming laptop. But just for the sake, pwede ba mag-games dito? So, currently, we're playing Moving Out. So, Moving Out is not a triple game, pero it's still a game. At least, kailangan mo ng mataas na processor na laptop. Ayun o, sobrang smooth pa rin nyo. Ayun guys, so tingnan nyo. So, ibig sabihin, if you could play Moving Out here, basically, you could play Valorant, you could play Dota 2 on the low settings, even Dota 1, and yung mga simpleng games. Pero of course, I doubt na yung mga AAA games, definitely it will lag. Hindi na tayo nag-install ng mga AAA game kasi most likely baka hindi gumana. Ako na magsasabi sa inyo na huwag nyo nang subukan. Pag ganyan, gaming laptop talaga ang kailangan nyo. If for work purposes or school purposes, pwede sa inyo to. So, kanina ko pa check na bakit hindi gumagana yung camera. In-enable ko na yung privacy. So, just letting you know guys, kailangan nyo pa rin i-press this F10 para ma-enable yung camera. Kasi, may mga iba kasi, true shutter to click. So, eto, wow, depindot na. Now, let's try the camera test. Alright, camera test on this Asus ZenBook is, to be honest, maganda ang kanyang camera quality. Smooth na smooth, hindi yung naglalag. Okay naman, but hindi siya 10 out of 10. If I'm gonna rate it, probably it's 8 out of 10. And what you're hearing right now is the audio quality coming from the microphone of this Asus ZenBook and the speaker of this Asus ZenBook. About the sounds naman, yung mismong sounds itong Asus ZenBook, sabi ng video editor namin, maganda ang sound quality niya. Okay, so mic quality, sound quality, approved. Yung speakers niya, nandito sa ilalim. Open naman natin yung chassis. Tingnan natin kung ano pang pwede i-upgrade dito. But I doubt na may ma-upgrade pa dito. But just for the sake of this video, open pa rin natin yung chassis. Alright, so this is underneath this Asus ZenBook. So this is the battery. So yung battery size niya, same size lang ng mga standard laptops. Yung processor niya kakaiba, Snapdragon. That's why the battery life is longer. And you can see here, no, kahit Qualcomm siya, dalawa yung fan niya. Kasi baka iniisip nyo na, pag manipis, baka madaling uminit. Well, isipin nyo, wala tong video card Snapdragon lang, pero dalawa yung fan. So this is the SSD, currently 512. We could actually change this to 1 tera or 2 tera. However, yung dun sa memory, hindi nyo na mapapalitan. The memory of this is already on board. As you can see, hindi ko nga makita saan yung memory dito And even the Wi-Fi card, baka yung Wi-Fi card niya is already on board. And we have the speakers here. So just to sum it up, hindi nyo na pwedeng i-upgrade the memory because it's already embedded. No memory slots available. For the storage naman, we got here, nakasaksak, 512. Pwedeng tanggalin to, palitan ng iba. Walang extra M.2. In case that you're gonna buy this comes with a 1-week replacement warranty coming from us na pag nakita nyo may defective, papalitan agad natin within the 1-week period. But after, let's say, 3 or 6 months, this comes with a 2 years Asus warranty. Okay, now, let's talk about the pros and the cons of this Asus ZenBook. First of all, let's talk about the cons first, no? This is not an aluminum katulad ng mga ibang ZenBook. Kasi yung aluminum kasi mas better texture and mas okay yung durability. But there's a purpose bakit hindi siya aluminum. Why it is only plastic. Number one, mas magaan ang plastic. So this is slim and lightweight. Isang cons na napansin ko dito, yung kanyang resolution. It is only 1920 by 1200. Parang yung standard na resolution. Wherein, we're expecting sa mga high-end, dapat mas mataas pa sa Full HD or mas mataas pa sa WUXGA. And then, hindi siya OLED screen. Well, it is an IPS. And then, isang cons pa napansin ko dito, yung processor is so-so. Pwede maging cons and pwede maging pros. First of all, yung kanyang processor is a Snapdragon. Is it a cons or is it a pro? About the cons, Snapdragon or Qualcomm said na may mga ibang application na like compatibility issue. Since this is a new processor, parang sinasabi nila may mga ibang application hindi gagana sa Snapdragon. Especially if you're working in the corporate or in the business world na kailangan nyo dapat Windows Pro. Tapos, problema mo, Snapdragon ang gamit mo, baka may mga ibang apps na hindi gumana kahit naka-Windows Professional ka. I'm hoping na maayos ni Snapdragon yung mga ganong issue. Even si Qualcomm, they admitted it na there are some applications na hindi compatible
compatible. For me, no, matagal na to ginagamit na misis ko. Wala pa siya na-encounter na mga compatibility issues. Now, let's talk about the pros of this Snapdragon. Number one, yung kanyang battery life. So, sa Intel or sa AMD kasi, the higher the processor, mas malakas mag-consume ng battery. O sa consumer naman, or yung mga Celeron naman, normally, tumatagal ng up to 6 or up to 8 hours. Yung mga Celeron kasi mas mababa ang processor nila. But this one, si Snapdragon, mas mahaba pa sa Celeron or sa Athlon. Probably hindi umabot ng 36 hours, depende sa application na ginagamit mo. Pero alam mo yun, yung more than 10 hours, more than 12 hours, grabe na yun para sa laptop. About the pros of this laptop, dalawa na yung Microsoft Office niya. Meron siyang Microsoft Office 365 na 1 year na Copilot enable, and meron din siyang Microsoft Office na 2024 lifetime. Isa rin pros na napansin ko dito yung pagiging aesthetic niya. Ang ganda ng color beige, no? Kaya naman to CapCut, kaya ng mga Canva. Pwede kang mag-basic video editing dito sa laptop na ito. And isa rin sa mga pros, no? Pansinin mo, kanina ko pa hawak ko. Hindi ako nangangalay, sobrang gaan ng laptop na ito. Ang dami ko nang nasabi sa unit na ito. If you want to check this out, you can visit us on our store in Laptop Factory. May mga demo units tayo doon na pwede mong i-test. Ngayon, ang mga high-end premium laptops nasa 100,000. But this one is only around 50,000. Currently, today from the day na in-upload to, probably after a month or next month, ubos na yung stock nito or iba na yung pricing. Right now, as of this moment, nasa around 50,000 lang ito. We're hoping baka probably soon, mas bumaba yung price or baka mas tumaas. Better na i-message nyo kami dyan sa Blue App. At least, ma-assist namin kayo and mapoprovide namin sa inyo yung updated price. If I'm gonna rate this, if I like this laptop, I would rate it probably mga 7 out of 10 for me. So, sana nakatulong tong video na ito. So, in case that you already have this kind of laptop, pwede kayo mag-comment dyan. And if you've stayed this long, sana a like and a subscribe. Much be appreciated. Okay? Thank you so much. So, see you on our next video. On our next video, yung mga bagong released na gaming laptop naman ang isushoot natin. So, then again, this is Tito Dustin. Have a good day. God bless. Bye-bye.